New story mga idol. Ito ay isang maikling kwento lamang, kaya suportahan nyo na rin ito mga idol. Up to 900 chapters lang ito. Ganun pa rin ang setup natin, isang upload lang bawat kwento para hindi tayo tawaging mas produced content ni Tatay YouTube. Anyway, try natin at least 5 story ma-upload natin bawat araw, pag hindi busy sa trabaho. Kung minsan hindi maka-upload ang hamak na ako, wag sana kayo magagalit, hahaha. Hanggang hindi pa tayo na monetize ni Tatay YouTube, aasa muna ako sa inyong mga donasyon. Pag may sahod na tayo mga idol, pwede na tayong hindi magbigay ng donasyon. Sana maintindihan nyo mga idol ang hamak na ako. Ang bakal na emperador. Bahay emperador ng bakal kabanata 1. Kung Todd Swoosh sumisigaw. Sa ilang kung saan matatanaw ang napakalaking kastilyo, mayroong isang gray-robed wizard, at isang kabalyero na nakasuot ng gintong baluti. Habang tumataas ang madilim na enerhiya mula sa kamay ng wizard, tumaas ang pulang lava mula sa lupa. Ang mga agos ng lava, na tila mga higanteng ahas, ay nagnanais na makaalis sa kabalyero tulad ng isang letigo. Ngunit ang knight na nagbubuga ng gininto ang aura ay nagbunga ng isang ilusyon ng isang anghel na may kalasag na lumitaw sa hangin upang pigilan ang lava na makalapit. Hindi tumigil ang kabalyero sa pamamagitan lamang ng pagharang dito. Ang kabalyero ay kumuha ng nakakasakit na paninindigan sa 1 segundo at handa na sa kanyang matalas at nagniningning na espada, na gusto niyang itaboy sa wizard. Ito. Pop! Ang wizard na sinusubukang pigilan ng knight ay napaatras ng atake ng Golden Armored Knight. Ang espada ng knight ay tumutulo ng dugo. Mamatay ka, Devil Simon. Sa sigaw ng kabalyero, ang gray-robed wizard, si Simon, ay nagpanganga ng ngipin. Buong lakas, sinubukan niyang harangan ang paparating na espada ng kabalyero at nagtanong. Devil, sinasabi mo bang ang katawang ito ay pag-aari ng Diablo? Oo ako. Ang lungsod at mga estate ay puno ng maruming dark magic mo. Paano magdudulot ng kaguluhan kung hindi ang demonyo? Nagulat si Simon at hindi nakasagot sa kanya. Totoo nga ang mga salita mula sa kabalyero. Si Simon ang wizard sa 9th Circle. At tulad ng sinabi niya, sa paggamit ng dark magic, nagawa niyang ibagsak ang 2 kaharian at 1 ari-arian. Gayunpaman, bukod sa mga katotohanan na kasasabi lamang ng kabalyero, may isa pang bagay na dapat isaalang-alang. Ang mga bagay na ibinaba ni Simon ay ang mga maharlika na nakatayo sa harap niya at ang mga nakatalagang interes na parang parasitiko sa kanya. At tungkol sa mga inosenteng tao, hindi pa niya tinutukan ng daliri ang mga walang alam. Higit pa rito, nailigtas ang mga sumuko. At hindi lang iyon. Iniligtas din niya ang mga taong banihag ng mga tao at namumuhay na parang mga alipin. Kaya naman tinawag siyang Dark Sage, ng ibang tao mula sa ibang lahi at Liberator Fairy. Ngunit nagpa siya ang kabalyero na tumalikod sa katotohanan. Sa teknikal na paraan, ang katotohanan ay binaluktot. Kate, makikita at maririnig mo ang mga bituin habang nabubuhay ka. Sa pagtawa ng kabalyero, muling nagsalita si Simon. Recon, ano bang nagawa kong mali? Maliban na maghayganti ako sa mga nagpapakain ng mabubuting tao at sumuso sa ating bansa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Simon habang nagsasalita. Kung mayroon kang mga mata, makikita mo rin ito, baka narinig mo rin. Ang mga royal ang sumisira sa mga lupain gamit ang kanilang kasakiman, sinaktan ang mabubuting tao at inalipin ang mga kalahating lahi. Hindi ba sila ang mga totoong demonyo? Gayunpaman, mariing umiling si Recon. Hindi, iba sila sa iyo, ang nagpasya na guluhin ang buong mundo gamit ang masamang dark magic. Cook, iba ang sinasabi mo. Okay, magkaiba sila. Hindi man lang ako nabuhay na parang tupa na sumusunod sa mga salita ng Diyos at kumagat sa mahihina na parang mabangis na aso. Tumahimik ka. Huwag mo na akong linlangan sa nag-uumapo na pagnanasa mong dila. Gago ka. Nalinlang ka na. Sa pamamagitan ng mga ligaw na aso na nagpatong sa kanila ng balat ng tupa. Si Simon ay nagtatayo ng magi. Ang dilim ay bumabagyo sa kanyang mga daliri. Na may luhang mata.
Namumuo na naman ang mga luhang sa tingin niya ay matagal nang natuyo habang iniisip ang dalamhati at galit na hindi niya maalis sa kanyang isipan. 20 taon na ang nakalipas. Si Simon ay isang ordinaryong wizard ng Veritas Magic Tower. Hindi dapat magkaroon ng isang natitirang mana engravings para sa mga mahihirap na karaniwang tao. Dahil siya ay nasa isang magic tower na may status na hindi niya dapat taglayin, ang iba ay palaging galit sa kanya at hinahamak siya. At natural, kailangan niyang gawin ang pinakamaruming trabaho sa magic tower. Ngunit tiniis niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng maraming pagsusumikap. Ang lahat ng mga mapanlikhang ideya at mga papel na pinaghirapan niya ay inalis ng mga senior wizard at matatanda. Gayunpaman, ni minsan ay hindi siya nagreklamo tungkol dito. Hanggat nandito siya, basta tumingin siya sa akin at kasama ko. Kaya kong tiisin ang bigat ng mundo. Para sa babaeng pinakamamahal niya. Para sa kanya lang. Kaya niyang kalimutan ang sakit ng nakaraan, maging masaya sa kasalukuyan, at mangarap ng magandang kinabukasan. Pero sila, inilayo siya ng mga sakam na wizard na iyon at ng mga gutom na aristokrata na gumagalaw sa tabi nila. Ang isang tao na mahalaga kay Simon. At iyon, ay isang bagay na hinding-hindi niya mapapatawad. Ang kanilang masasamang gawa ay nagtulak sa kanya sa kamatayan. Napuno ng galit si Simon. Nawalan siya ng katwiran at tumakbo papunta sa kanila. Ngunit, siya ay walang kakayahan. Ang kapangyarihan ng isang Circle 4 na wizard ay halos malapit sa wala. Sa kalaunan, hiniling sa kanya na iwanan ang Magic Circle at pinalaya sa Magic Tower. Nawala ang lahat kay Simon. Walang kapangyarihan, walang buhay at walang mahal sa buhay. Ngunit gusto ni Simon na mabuhay. Gumawa siya ng isa pang dahilan para mabuhay. Paghihiganti. Tinunog niya ang lahat at itinaas ang sarili upang mamuhay kung saan tanging itim na abo lamang ang natitira. Kung tumangala kayo sa Diyos, hahawakan ko na lang ang kamay ng dyablo. Si Simon, na may sama ng loob hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga buto, ay bumalik sa kanila na may kapangyarihan ng kadiliman. Sa isang legion ng Black Golems na Year-Okon at tumangay sa lahat. Magwala ka, Recon. Wala akong gustong makita sa isang tulad mo. Kiyok. Ang madilim na bagyo na nabuo at napaliligiran ng isang bilog ng mahika ay tinangay si Recon. Isang magic circle na puno ng mga komplikadong simbolo at formula na nasusunog sa dugo. Hindi nagtagal ay nagsimulang magningning ang magic circle. At sa wakas, inihayag ng bilog ang mga golem. Sabay-sabay na iginalaw ng mga summoned golem ang kanilang mga kamao. Isa-isa silang nagpakawala ng napakalaking pag-atake na may malaking kapangyarihan. Kung sa lugar na iyon ay ang pinakamalakas na halimaw, si Twin-Head Ogre, magiging duguan din ito. Gayunpaman, iba si Recon. Siya ang Holy Knight, ang Ultimate Knight ng lahat, ang Sword Emperor na naputol ang lahat ng higanteng golem sa isang iglap gamit ang kanyang Orichalcum Sword na na-overlay ng Hyper Aura. Kunin mo ito, sabi Mon. Cook. Ito ay. Upang labanan ang Hyper Aura Sword, kinuha ni Simon ang Dark Magic Spearhead. Kukong. Ang malalakas na shockwave at alikabok ay kumalat habang patuloy na nangyayari ang banggaan sa pagitan ng dalawang superhero. Ang labanan ay tila natapos sa isang tabla. Ngunit sa lalong madaling panahon ang sukat ng tagumpay at pagkatalo ay nagsimulang mabuo. Nagbitak ang Dark Ruin nang madikit ito sa espada ni Recon. And with that, pop! Kiyok! Ang puso ni Simon ay tinusok ng Orichalcum Sword. Kumagalaw sa tabi ng espada, nagsimulang bumuhos ang dugo. Ang matinding sakit ay dumating kasama ng sagradong kapangyarihan ng paglilinis ng Magi. Ngunit hindi pa nahulog si Simon hanggang sa huli. Hawak ang espada na tumagos lang sa puso niya, galit at puot ang tingin niya kay Recon. Kiyo, Recon. Hanggal kang tao. Isinusumpa kita at ang bloodline mo. Si Simon, na malapit nang maubos ang huling natitirang mga baga ng kanyang buhay, ay isinumpa si Recon at ang kanyang mga inapo. Ang dugo ni Simon na dumaloy patungo sa mga paa ni Recon ay nagsimulang gumuhit ng kakaibang pattern ng mahika. Maghintay, at tingnan.
Ang iyong pamilya ay magiging kasing manipis ng isang hibla, ang iyong mga kamag-anak ay magdurusa ng lahat ng uri ng malas at mga sakit, at ikaw ay magdurusa habang ikaw ay walang magawang nanunood. Tumaas ang lahat ng balahibo sa katawan ni Simon, at ang kulubot niyang mukha ay naging malademonyo. Mula sa kanyang mga mata ay umaagos ang mahabang tuyong luha. Isang figure na maaaring manginig at matakot kay Rickon kahit sa kanyang panaginip. Ngunit hindi nagtagal ay sinubukan niyang pakalmayan ang hindi mapakali na puso. Hinugot niya ang kanyang espada na may malamig na ekspresyon at walang awa niyang hiniwa ang lalamunan ni Simon. Slack. Ang Devil, ang alamat na dumadaloy sa ilalim ng pangalan ng Dark Magic ng Diablo, ay natapos na. Chapter 2, Viscount Rocken's Bloodline 1. Hindi makita ang langit o ang lupa. May isang lalaking gumagala sa dilim na nakapaligid sa kanya. Siya ang warlock na si Simon. Nasa purgatorio ba ako? Purgatorio, isang lugar na ilang sandali ay mararating ng isang tao bago pumunta sa underworld. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Simon. Ang kadiliman ay isang napaka-pamilyar na nilalang para sa kanya, na natuto ng dark magic. Sanay na siya pero parang hindi niya nagustuhan. Higit sa lahat, hindi niya akalain na mapupunta siya sa kabilang buhay ng hindi makapaghiganti. Shit! Ang lahat ng ito ay dahil sa Rickon bastard na iyon. Dahil hindi man lang siya makapaghiganti ng maayos, paano niya titignan sa mga mata ang pinakamamahal niyang babae? Kung makikilala ko lang siya pagkatapos makaganti, medyo nabawasan ang bigat ng pakiramdam ko. Napabuntong hininga siya nang hindi niya namamalayan. Ang kanyang iniisip ay isang mabuting gawa. Sa kanyang pakikibaka upang makaganti, walang mga hindi kinakailangang pagpatay. Hindi siya kailanman nagpatong ng kamay sa mga taong walang kapangyarihan. Tiyak na natutunan niya ang dark magic, ngunit ito ay isang paraan lamang para makaganti siya. Kahit noong nag-aaral siya ng dark magic, alam niyang may linyang hindi niya dapat lampasan. Teknikal na ibinente ng mga warlock ang kanilang mga kaluluwa sa Diablo. Nag-alay sila ng mga sakripisyo upang ipatawag ang Diablo. Gayunpaman, iba si Simon. Matapos ipatawag ang Diablo gamit ang kanyang dugo, nilabanan niya ang Diablo at nagkamit ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-alis sa Diablo ng kapangyarihan nito. At sa gayon, hindi katulad ng ibang warlock doon, ang kanyang kaluluwa at espiritu ay hindi napinsala, walang Diablo ang nakapasok sa kanyang kaluluwa. Nakuha rin niya ang mga bagong katotohanan tungkol sa kadiliman at kaguluhan tulad ng paghahanap ng mga bagong konstelasyon sa madilim na kalangitan sa gabi. Ngunit ang kasalanan ay kasalanan. Sinubukan niyang mabawasan ang kanyang mga kasalanan, ngunit hindi mabubura ang kasalanang ginawa niya para saktan ang isang tao na may tanging dahilan para makamit ang paghihiganti. Akala niya sulit ang presyo nito, ngunit, sabihin na nating hindi ako makaganti dahil sa bigat ng mga kasalanan ko. Kung gayon bakit lahat ng mga mapagkunwari ay nabubuhay pa? Ang matanda at ang Panginoon na sumuko sa kanilang sarili, at ang mataas na hari na nagtulak sa kanya sa kamatayan. Hindi lang sila nabubuhay, hindi rin nila binayaran ang kanilang ginawa. Maaari lamang niyang subukang linlangan ang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga kasinungalingan tungkol sa mga patay at sa mga nasugatan. Ang mga sakam na baboy at ang mga tusong ligaw na aso ay matutuwa sa sandaling marinig nila ang balita na matagumpay siyang napatay ni Rickon. Sumpin mo ang mga halimaw na iyon. Damat, ang Rickon na iyon. Hinanakit at galit na hindi nagko-cooldown ng ganoon kadaling napuno si Simon. Ang nag-aalab na damdaming iyon ay nagpapatibay lamang sa pagnanais ni Simon na mabuhay muli. Kung mabubuhay akong muli, hinding-hindi kita mapapatawad. Ang kanyang matinding damdamin at ang pagnanais para sa muling pagsilang ay bumangon mula sa kaibuturan niya. Sa wakas, nakita ni Simon ang isang maliit na liwanag sa dilim kung saan tanging emosyon lang ang nararamdaman niya. Yun. Tulad ng isang bituin na nagniningning sa kalangitan sa gabi, lumipat si Simon sa direksyon ng mahinang liwanag. Kung mas malakas ang kanyang pagnanasa, mas mabilis na gumalaw ang kanyang mga paa kasabay ng paglakas ng liwanag sa dulo. Ilang sandali pa, ito pala ay isang pinto na nababalot ng maliwanag na liwanag. Pinuksan ni Simon ang pinto. At siya, nang walang pag-aalinlangan, ay handa ng lumampas. At,
Cook. Isang maliwanag na sinag ng liwanag ang sumakit sa kanyang mga mata. Pabalik-balik na itinaas ni Simon ang kanyang kamay upang takpan ang liwanag at tumingin sa tanawin na nakapalibot sa kanya. Tumingin siya sa bintana kung saan pinapasok niya ang mainit na sikat ng araw. Ang mga maliliit na ibon ay nagtitwitter sa labas ng bintana. Isang chandelier ang makikita sa kisame ng silid na puno ng mga eleganteng kasangkapan. Hindi lang iyon ang mga bagay na nakikita ng kanyang mga mata. Nararamdaman din niya ang malambot at mainit na kumot sa kanyang mga daliri, ang lamig ng hangin na lumalabas sa tuwing humihinga siya. Hindi ba ako patay? Hindi, tiyak na namatay siya sa kamay ni Recon. Damang-dama pa rin niya ang espadang tumago sa kanyang puso. Ito ay pagkatapos ng kamatayan na siya ay gumala-gala sa kadiliman at natagpuan ang pinto na nilalamon ng maliwanag na liwanag, binuksan niya ang pinto at saka lumabas sa madilim na lugar. Diba dapat may kabilang buhay pagkatapos noon ang pinto? Bumalik sa kanya ang pakiramdam ng paningin, pandinig, at amoy. At ang mga pandama na iyon ay nagsasabi sa kanya na siya ay buhay. Hindi na niya maramdaman ang Black Circle of the Nine Circle magic sa puso niya, pero ang katotohanang nasaksak siya sa puso ay marahil ang dahilan kung bakit. At kung may pumupuno sa kanyang kuryosidad, iyon ay, sino ang nagligtas sa akin? May nagligtas ba sa akin mula sa Darkness Magic Tower? I-click. Nagtataka, hinailan niya ang kumot, at isang matalim na tunog ang narinig. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang babae na may pekes na nagbubukas ng pinto. Mukha siyang nasa mid-teens, at ang matalim na tunog na iyon ay nagmula sa florera na nabasag mula nang ihulog niya ito. Sa pananamit niya, mukha siyang katulong. At nang maglilinaw na sana si Simon, biglang nanigas ang dalaga at napasigaw. Nagising na ang batang Panginoon. Nakakunot ang noo ni Simon habang nakatikip sa tenga. Medyo matindi ang sigaw ng babaeng pekes. Ang mga soundwave na ginagawa niya ay maaaring mapagkamalan pang magic. Isa pa, hindi naman importante ang sigaw niya. Kudlit tuldok tuldok tuldok. Batang Panginoon. Ako. Siguradong nakatingin sa kanya ang dalaga. And on top of that, siguradong sumisigaw siya habang nakatingin sa kanya. Inayos ni Simon ang kanyang mga iniisip upang maunawaan ang sitwasyon. Pero bago mangyari yon, muling bumukas ang pinto ng kwarto at may dalawang tao na tumalon. Isang matandang lalaki at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita nilang gising na siya, natuwa sila. Young Lord, gising ka na talaga. Nang susugod na sila sa kanya, itinaas ni Simon ang kanyang kamay at pinigilan sila. Tahan na. Kayo ba ang mga nakaligtas sa Darkness Magic Tower? Gustong kumpirmahin agad ni Simon ang mga bagay-bagay. Kung nandoon pa ang Darkness Magic Tower, iba't ibang posibilidad ang bukas para sa kanya. Ngunit ang sagot na narinig niya ay hindi inaasahan, at ito ay walang kahulugan. Sorry. Darkness Magic Tower. Young Lord? Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi ko alam. Iniligtas mo ako nang hindi mo alam kung ano ang Darkness Magic Tower. Sino ka? Habang ang matanda ay naguguluhan, ang nasa katanghaliang gulang na pari ay umiling mula tenga hanggang tenga. Sa tingin ko ang epekto ng aksidente ay nagdudulot ng mga problema sa memorya ng Young Lord. Ay nako, medyo malungkot ang itsura ng matanda. Sa mga bihirang kaso, ang matinding pagkabigla sa ulo ay kadalasang nagresulta sa pagkawala ng memorya ng isang tao, o maaaring mabago ang kanilang mga iniisip. Tumingin kay Simon ang matanda na nakaintindi sa gustong sabihin ng priestess at mahinahong nagpaliwanag. Ako si Hans, ang deacon ng Viscount Recon, at narito si Marian, ang punong pari ng estate. At si Young Lord ang magiging Panginoon ng lugar na ito, kaya naman tinatawag ka naming Young Lord. Tahan. Anong ibig mong sabihin, Noble? Nagdududa si Simon sa narinig. Ang pangalan ng deacon o ang pangalan ng pari ay mga salitang hindi pa niya narinig. Dalawang bagay lang ang nakakuha ng atensyon ni Simon. Ang mismong pangalan ng taong narinig niya bago mamatay ay ang mismong pangalan na kailangan niyang marinig pagkatapos magising. Recon ng Baroque Empire. Recon. Oo, batang Panginoon. May naaalala.
Ang munting Panginoon, si Luke de Recon, ang kahalili at Panginoon ng ari-arian ng Recon. Nawalan ka ng malay dahil sa isang aksidente, pero lagi akong naniniwala na gigisingan mo si Young Lord. At ngayong araw sa wakas, nagpatuloy ang mga salita ni Hans, ngunit iilan lamang sa kanila ang pumasok sa ulo ni Simon. Baroque, Recon, Viscount. Huwag mong sabihin sa akin, hindi iyon, tama. Ang banal na knight na iyon ay tinawag si Recon, at ang taong nagtulak sa kabalyero na salakayin siya ay ang Duke ng Baroque, isa sa mga taga-suporta ng Iron Emperor. Sa Beret, Recon, na yan. Alam ni Simon na may Holy Artenia, ang Rhodesia Continent. At sa anumang lugar ng mga kaharian ay isang Viscount na tinatawag na Recon. Umiling si Simon sa loob. Baka nilalin lang nila ako. Tinatawag akong Young Lord, isang lalaking lampas sa edad na 40. Napalingon si Simon sa kanyang pag-iisip. Namilog ang kanyang mga mata. May nakalagay na salamin sa mesa. At ang imahe sa salamin ay malinaw na isang batang lalaki sa kanyang huling mga kabataan at hindi isang malalim na nasa katanghaliang gulang na warlock. Ito ay walang kwenta. Hinawakan ni Simon ang kanyang mukha. At ganoon din ang ginawa ng batang lalaki sa salamin. Natatarantang hinailan niya ang pisngi niya para tingnan kung panaginip ba iyon. At ganoon din ang ginawa ng batang lalaki sa salamin. Para dito. Parang sinusubukan niyang makatakas sa realidad na kinaroroonan niya. Kahit papaano, nagawang linawin ni Simon ang isang bagay na hindi niya alam. Baby platinum na buhok, asul pero matigas ang ulo ng mga mata. Maitim na kilay na may malapad na noo, matigas na ilong, masikip na manipis na labi, at iba pa. Siya ay mukhang medyo may sakit, ngunit kahit na pagkatapos ay tila siya ay isang medyo nakakamangha na good looker. Maya-maya, sa bibig niya, may lumabas na pangalan. Recon. Tandaan. Ang batang Panginoon ang nag-iisang kahalili sa pamilyang Recon. Ikaw ang dugo ng dakilang mandirigma na si Recon. Mabilis na nagdagdag ng paliwanag sina Hans at Meren sa pag-aakalang nabawi ng kaunti ng kanilang Young Lord ang kanyang memorya. Ngunit ang lahat ay parang paghagis ng lakas ng baril sa isang nasusunog na bahay. Ang galit at puot ay sumambulat na parang bulkan sa buong silid. Young Lord, ayos ka lang. Saan ka nasasaktan? Habang si Simon ay nanginginig sa galit, nagulat ang dalawang lalaki. Nagulat man sila o hindi ay nagsalita na lang si Simon. Ano ang petsa sa Holy Calendar? 9,149,166,869. May kung anong nangyayari sa kanyang ulo. Pagbabago ng kaluluwa. Ito ay isang madilim na salamangka na puwersahang kinuha ang katawan ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapalit ng kaluluwa sa loob nito. Kung sinundan siya ng mga warlock, baka ginamit nila ang soul change sa inapo ni Recon para buhayin siya. At sa hypothesis na iyon, isa lang ang hiling ni Simon. Ibig sabihin ay makakapaghiganti pa ako. At para mangyari iyon, kailangang mabuhay ang Baroque at Recon. At para doon, umaasa si Simon na hindi magtagal ang usapin. Pero, ngayon ay ika-23 ng Marso ng 1532. Kami ay, nasa 1,500. Oo. 500 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang iyong ama na si Recon. Hindi mapakali si Simon ng mga sandaling iyon. Namatay siya noong taong 1021. Nangangahulugan ito na 511 taon na ang lumipas mula nang mamatay siya. Ang kanyang mga kaaway ay matagal nang namatay at naging alabok. Tanging ang mga bloodline ng kanilang mga pamilya ang mananatili. Ngunit ano ang ibig sabihin kung ang lahat ng nag-aakusa ay namatay? Dapat ba niyang ibagsak ang kanilang mga inapo? Saglit na tumawa si Simon at saka tumigil. Umalis ka. Ano ang sinabi mo, Young Lord? Sabi ko umalis ka kaagad sa paningin ko. Basag. Si Simon, na nagpas siyang bigyan sila ng matinding impresyon, ay inihagis ang salamin sa sahig. Si Hans at Meren, na nagulat sa ginawa ng kanilang Young Lord, ay lumayo sa maruming kwarto. Gayunpaman, si Simon, na hindi malaya sa kanyang galit, ay itinapon ang mga bagay na nasa kanyang mga kamay.
Bakit nangyayari ito? Ang siyam na Circle Warlock ng Dark Magic na tinatawag na Saemon. Nabuhay na mag-uli sa katawan ng inapo ni Luke Derecon. Ang Sword Emperor, na gumawa ng masamang gawa kay Saemon 500 taon na ang nakalilipas. Chapter 3, Viscount Rocken's Bloodline 2. Hindi ko makumpirma ito maliban kung i-verify ko ito sa sarili kong mga mata. UR? DTED ng BXN0 Bell, si Omicron M. Si Saemon na hindi pa handang maniwala sa sitwasyon o sa mga salita ng dalawa ay hinimok ang kanyang mga katulong na idirekta siya sa Royal Library. Karaniwan, ang aklatan ay naglalaman ng isang malaking koleksyon ng mga aklat ng kasaysayan kasama ang mga talaan ng talaangkana ng pamilya. Pagdating sa library, nakita ni Saemon ang 2 libro mula sa bookshelf na nasa isang gilid ng dingding ng library. Ang genealogy ng Recon family. Kasaysayan ng kontinente ng Rhodesia. Terk. Pinuksan niya ang makapal na nagbibigkis na pahina ng pabalat ng aklat ng lahi ng pamilya, sinimulan niyang basahin ang puno ng pamilya, ang buong panahong mga nagawa ng mga Panginoon. Habang nakikita niya ang mukha ni Recon sa unang bahagi ng libro, hindi naiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata, at hindi niya naiwasang aminin sa sarili nang makitang lumitaw ang batang may platinum kulot na buhok sa huling bahagi ng ang libro. Ang katotohanan na siya ay nasa katawan ng isang 18 taong gulang ng pamilya ni Recon. Chitty. Nagpasya siyang baguhin ang libro habang binubuksan niya ang kasaysayan. 500 taon na ang nakaraan. Ang Baroque Duke ay isa lamang mataas na ranggo ng kaharian ng Libya noong panahong iyon at nasa kanluran ng kontinente. Gayunpaman, matapos tipunin ng Maharlika na sumunod sa kanya, inagaw niya ang trono at pinalitan ang pangalan ng Beric Kingdom. At iyon ay pagkatapos ng 10 taon ng pagkamatay ni Saemon. Ang kasuklam-suklam na taong iyon at ang kanyang mga inapo ay nagtatag ng isang bagong dinastiya, naglunsad ng mga digmaan ng pananakop at nilamon ang lahat ng nakapalibot na mga bansa. At sa pagtatapos ng digmaan, sa kontinente ng Rhodesia, isa pang imperyo ang nilikha na kapantay ng Holy Artenia Empire, na siyang kasalukuyang Baroque Empire. Ang kaharian ba ng Baroque ay naging isang imperyo pagkatapos makakuha ng tulong mula sa Veritas Magic Tower na bumuo ng mga unang papay na mandirigma na tinatawag na Gigant. Napangiti si Saemon na nagbabasa ng History of Rhodesia Continent. Ito ay dahil ang hindi pamilyar na salita ng Gigant ay kawili-wili at nakakainis. Ito ba ay isang uri ng humanoid walker, isang uri ng golem marahil? Well, kailangan kong malaman ang tungkol dito sa ibang pagkakataon. Pinakamahalaga, kasama ang tagumpay ng pamilyang Baroque, ang Veritas Magic Tower ay naging matagumpay sa lahat ng mga taon. Kasalukuyan silang mga master ng mga bagong armas na pinangalan ng Gigant at nakatayo ng 2 beses na mas mataas kaysa sa Imperial Magic Tower ng Artenia Empire. Cake. Noong mga araw na iyon ay wala pa sila sa nangungunang 10 Magic Tower ng buong kontinente, nakahukay ba sila ng anumang sinaunang piitan? Kung sila ay gumagawa ng isang bagong mandirigma na sandata na tinatawag na Gigant, kung gayon si Saemon na nasa kanilang Magic Tower ay tiyak na alam ito. Marahil, nakahanap sila ng isang sinaunang piitan pagkatapos ng kanyang kamatayan, at marahil sa piitan, nakatagpo sila ng isang blueprint o ang tunay na bagay mismo. Hindi pwede. Matapos makumplito ang kanyang pananaliksik, lumabas si Saemon sa silid-aklatan at bumaba sa pasilyo. Dahil sa bintana ay nakita niya ang isang malaking kastilyo. Isang napakapamilyar na higanting istruktura na binuo gamit ang mga itim na bato. Upang kumpirmahin ito, tinanong ni Saemon ang kanyang tagapaglingkod. Hoy, anong kastilyo dyan? Ang kastilyong iyon ay yungib ng hari ng Diablo na tinalo ng nakaraang Panginoon. Young Lord? Gusto mo bang makita iyon? Hari ng Diablo. Ang Devil King na si Saemon na tinalo ng mga ninuno mo. Nang talunin niya ang madilim na hukbo ng Diablo, ang dating Panginoon ay lubos na pinuri bilang isang mandirigma. Hinatulan ni Deacon Hans na may mali sa alaala ng maliit na Panginoon, at pumili siya ng isang mahuhusay na loyalista na naglalakad sa likod ng maliit na Panginoon. Nagpasya siyang magbigay ng detalyadong paliwanag. Ako mismo ay tinawag bilang hari ng Diablo. At ano?
Isang hukbo ng kadiliman. Si Simon ay isang purong tao. At walang paraan na tatawagan niya ang mga demonyo at ninakawan ang mga tao ng kanilang kapangyarihan. Ngunit para masira ang katotohanan sa ganoong paraan. Ang mga salita ng alipin ay nagpatuloy at pumasok sa tainga ni Simon, ang bagong nilalaman ay nagpatigas sa kanya. Ang kastilyo ng Devil King na si Simon ay naging isang lugar ng turista upang parangalan ang iyong mga ninuno pagkatapos ng pagkamatay ng hari ng demonyo. Taon-taon, ang mga kabataang lalaki na nangangarap na maging kabalyero ay pumupunta doon, at ang pera na kanilang inihasik ay naging isang mahalagang kita para sa aming Recon Estate. Sa pakikibakan ng paghihiganti, sa ilalim ni Simon, kasama ang mga golem, isang malaking bilang ng mga tao ang nagtipon din. Mga warlock na humanga sa kanya at may kanya-kanyang paraan, ang mga kabalyero ng mga pamilyang iyon na sinira o pinalayas ng matataas na maharlika, ang mga inapi ng mga pinuno. Ang Dark Sages Haven, isang lugar kung saan ang kanilang mga pangarap at ang pag-asa para sa pagbabago ng mundo, ay inilibing. Nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata at puno ng galit. Pero sa isang katawa-tawang sitwasyon na nangyari. Naikuyom ni Simon ang kanyang mga kamao dahil sa galit, pilit niyang pinapawi ang kanyang galit habang kinakausap ang katulong. Puntahan mo ako ng alak. Bilang mahirap hanggat maaari. Sorry. Gusto mong uminom ng alak? Tanong ng katulong na nakadilat ang mga mata. Oo. Kakagising mo lang, at uminom ng alak, hindi ito mabuti para sa. Kapag sinabi kong dalhin mo, ano ang pakikitungo sa iyo? Habang sumisigaw si Simon, napaatras ng ilang hakbang ang katulong at lumayo, maya-maya, sumugod siya pabalik na may dalang matapang na alak. Hinawakan ni Simon ang bote ng alak at lumipat sa terrace na malawak ang tanawin. Parang mababaliw siya sa isang tiyak na sandali kung hindi niya malalasing ang sarili. Masarap talagang buhayin imbes na patay, pero bakit kailangang maging angkan ni Recon? Napabuntong hininga si Simon, sinubukang buksan ang tapon sa bote ng alak. Kahit anong pilit niya, hindi tumalbog ang tapon. Kulang na kulang ang katawan niya. Gusto mo buksan ko? Na hindi na kailangang. Ang mga tao ay parehong matalino at ignorante. Matapos humingi ng tulong sa alipin upang matupad ang kanyang nais, ininom ni Simon ang bote ng alak. Ht? She asterisk T? Walang kapangyarihan ang inapo ng mandirigma. Mabilis na tinapos ni Simon ang kanyang pag-ungol. Nakaramdam kasi siya ng kakaibang alon sa katawan na dapat ay katawan ng inapo ng mandirigmang Recon. Ito, dahil ba ito sa Dark Magic Curse? Tila manipis na sinulid ang alon at napakalabo ng presensya nito sa katawan, tiyak ang pagkakaroon nito. Ngunit si Simon, isang siyam na Circle Warlock, ay madaling matukoy ito. Bagamat nawala ang madilim na bilog, tanging ang ukit sa kaluluwa ang buo. Hindi ito nakikita, ngunit isang medyo matigas at mapanganib na sumpa. Iyan ba ang dahilan kung bakit ang mga inapo ni Recon ay nahulog na parang mga pin? Ayon sa pag-aaral ng genealogy na ginawa niya sa silid-aklatan, namatay si Recon sa edad na 33, at ang kanyang mga inapo ay hindi rin nabuhay ng matagal. Bagamat si Recon ay ang Sword Emperor, ang mga kaapo-apuhan ay hindi pa nakakaakyat hanggang sa ang titulong Sword Master, at madalas silang dumaranas ng sakit o sunod-sunod na hindi magandang aksidente. Don't tell me? Dahil ba sa akin? Naalala niya ang sumpa na inilagay niya kay Recon bago siya mamatay. Ang mga warlock, puting wizard o ang mga dakilang wizard ay karaniwang may malakas na presensyang espiritual. Dahil doon, ang sumpa sa oras ng kamatayan ay maaaring natapos na. Hindi, ang madilim na bilog ay nasira sa oras na iyon. At anong uri ng sumpa iyon? Bagamat nagtagumpay siya sa pagbuo ng Magic Circle, ito ay dinisenyo lamang sa paraang kung saan si Recon ay magkakaroon ng panghabang buhay na bangungot. Higit pa rito, hindi maintindihan ni Simon kung paano nauugnay ang dark magic sa sumpang inilagay niya. Hindi niya natutunan ang mga ito sa unang lugar. Ang dahilan ay higit sa lahat dahil ang mga ito ay mga pamamaraan na makakasira sa kaluluwa ng tao. Ito ba ay ang paggawa ng isa pang warlock? Ang mga warlock na pinatay ni Recon ay hindi lang isa o dalawa.
Sa mga napatay, naroon ang Darkness Magic Tower na sumunod kay Simon at ang iba pa na nagpanggap na mga lingkod ng Devil King at sinubukang ibagsak ang mundo. Baka sila ang nagmura kay Recon. Naiintindihan ko naman, pero, bakit ang lahat ay baluktot? Basag. Frustrated, hinagis ni Simon ang kalahating punong bote ng alak. Kahit na siya ay muling binuhay bilang angkan ni Recon, siya ay mahina at higit pa rito, siya ay isinumpa. Hindi man lang niya maisip kung paano siya mamumuhay sa hinaharap. Dapat na lang ba siyang mamuhay bilang isang Luke de Recon? Oh! Damn that Recon guy! Umalis na lang si Simon na napabuntong hininga. Napagpasyahan niyang pag-isipan kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos ng magandang gabing pahinga. Chapter 4, Viscount Rocken's Bloodline 3. Kinabukasan, hindi naalis ni Simon, hindi, kundi si Luke, ang kanyang pagkabigo. At habang naglalakad siya sa hardin para sa layuning palamigan ang kanyang galit, lilipat na sana siya sa isang pulutong. Ang isa ay ang retainer na partikular na nakatalaga kay Recon, at ang personal na butler na si Hans at ang isa pa ay isang matabang binata na may hambog na impresyon at ang iba pang mga escort. Walang lakas ng loob na gumawa ng anuman, lumipat sila sa loob ng maraming hindi sumasang-ayon na mga pahayag sa loob nila. Sabi ko wag na Napakasakit pa rin ng batang Panginoon. Huwag mo na akong iwasan. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nasasaksihan ng aking mga mata, ayan ka na pala. Mukhang tuwang-tuwa ang binata na nakahanap kay Luke. Halos parang isang halimaw na kakahanap lang ng biktima. Itinulak ng binata na papunta sa direksyon ng retainer at lumapit kay Luke. Ang aking mga pagbati. Batang Panginoon. Ano ito? Sa abala sa mukha ni Luke, nagsimulang magpakilala ang binata na may bahagyang hindi magandang tingin. Hindi mo ba ako inisip? Si Turin, ang manager ng Alon Firm. Matatag. Dapat ko ba talagang alagaan ito? Tinitigan ni Luke si Hans ang mayordomo na may kawalang ingat na nakarehistro sa kanyang mga mata. Hinihiling sa kanya na alagaan ito. Ngunit matigas ang ulo ni Turin. Kailangan mong mag-ingat. Hindi ba naglabas ng 30,000 pesos ang batang Panginoon para sa pagpapaunlad ng minahan noong nakaraang taon? Isang buwan na lang ang bayad na iyon. Inilabas ni Turin ang isang papel para makita nila. Ito ay isang utang na gawa. Gayunpaman, hindi pa rin nagbabago ang mapurol na tingin sa mukha ni Luke. Ang presyo ng 30,000 pesos ay maaaring napakalaking halaga, ngunit hindi ito bagay dahil sa pamilyang kinabibilangan niya. Sinabi sa akin na ang manor ay inilagay para sa collateral. Kung nahihirapan kang bayaran ang mga utang, hindi ba sila kukuha ng panibagong collateral? Hindi ko alam. Tanungin ang mga retainer na ito. Siguradong nakakainis, pero tama ang desisyon na ginawa ni Luke. Ang mga magulang ni Luke ay namatay ng maaga noong siya ay menor de edad pa, at ang mga retainer ang namamahala sa lahat ng bagay sa ari-arian, mula malaki hanggang maliit. Para sabihin ng batang Panginoon ang mga bagay na tulad nito, paano mo magagawa? Mababayaran ba niya ito sa loob ng 20 araw? Iyan, medyo. Damaloy ang malamig na pawis sa kalbo na ulo ni Dixon, na siyang namamahala sa mga usapin ng ari-arian. Itinaas ni Turin ang kanyang mga mata at ang kanyang boses. Kung gayon, kukunin ko na lang ang collateral. Ito ay hindi gaanong tulad ng ginamit, ngunit sa ngayon, handa akong isaalang-alang ito. Gagawin namin kung gusto mo. Hindi pwedeng mangyari yon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagbigay ng matinding impresyon dahil sa baluti sa kanyang uniforme ang sumalungat. Siya ang punong kabalyero ng Recon, si Roger. Ang estate ay hawak ng sandatahang lakas at gigant sa loob lamang ng 3 taon, paano ito may benta? Iyuko mo ba ang iyong ulo sa harap ng mga kalapit na estates? Ang kasalukuyang, higit sa 500 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Simon, ang kadakilaan ng mga ari-arian ay kinakatawan pa rin ng mga kabalyero at sandatahang lakas at ang bilang ng mga operator sa antas ng dalubhasa. At pagdating sa seguridad ng ari-arian, ang Gigant Forces ay isang pangangailangan at hindi isang opsyon. Okay. Hindi ako magbebenta sa Gigants, kaya huminahon ka. Sa oras na iyon, naghanap ng solusyon ang isa pang retainer at nag-alok ng mungkahi.
Paano ang tungkol sa karagdagang pagbubuwis? Pinag-uusapan mo ba ang mga bagay na hindi alam kung paano nabubuhay ang mga tao? Ano ang plano mong gawin kung magpasya ang mga residente na lumipat? Ang Viscount ng Recon ay ang pinakamalayo na lalawigan sa imperyo. Bagamat malawak at malaki ang lupain, karamihan ay kaparangan na may mababang populasyon at maliit na kita na likha ng mga buwis. Kung gayon dapat kang magbenta ng gigant. Hindi. Nakaupo sa isang bench na malapit, nakatingin si Locke sa mga retainer. Baka tumingin ako sa loob ng bahay. Handang tingnan ni Locke ang loob ng bahay ni Recon na pumatay sa kanya. Noong panahong iyon, sinubukan ni Terry na makipag-usap sa mga retainer na nagsisikap na lutisin ang mga bagay-bagay. Mga tao, kung ito at iyon ay hindi gumagana para sa iyo, paano kung gawin ito? Ano? Tatanggapin ko ang kahit ano, alinman sa isang gigant o isang mansyon. Ngunit hindi ko nais na ang pamilya ng mga dakilang mandirigma ay ilagay ang kanilang mga daliri sa mga usapin ng aming financial firm. Kahit na ito ay maliit, ang pangalan ng mga kabalyero ng Recon ay nagkaroon pa rin ng malaking epekto sa mga kabalyero at sa mga gustong maging kabalyero. Karamihan sa mga kabalyero ay nangangarap na maging isa pagkatapos marinig ang alamat ng kabalyero na tumalo sa mga masasamang warlock at ang mga mandirigma na tumalo sa mga demonyo. So, bakit hindi mo ibigay sa akin iyon? Iyon. Napalingon ang lahat sa direksyon kung saan nakaturo ang daliri ni Terren. Isang higanteng tower na kastilyo na nakatayo sa tuktok ng burol na hindi gaanong kalayuan sa ari-arian. Ang kastilyong iyon ay dating itinuturing na tahanan ni Simon na ibinaba mismo ni Recon, na tinawag na Devil King's Castle. Well, kung ito ay ang Diablo. Kamakailan lamang, kakaunti ang mga bisita. Bueno, sa halip na magbigay ng isang mansyon o gigants, tiyak na ito ay 100 beses na mas mahusay, ang kastilyong iyon. Maliban kay Hans at ilang iba pang mga retainer, naisip ng lahat na mas mabuting ibigay ang kastilyo ng Devil King. Bilang karagdagan, nagdagdag si Terry ng isa pang kahangahangang pahayag. Kung ibibigay mo ang kastilyo ng Devil King at ang kalapit na lupain sa aming kumpanya, gaganap kami ng aktibong papel sa pagpapaunlad nito at sa pag-akit ng mga turista at pagbebenta ng mga kalakal na nauugnay dito. At syempre, sa proseso, handa kaming magbayad ng isang bahagi ng kita na iyon, upang mapalakas ang lokal na ekonomiya. At sa sandaling iyon, ang lalaking ito. Isang malakas na sigaw mula sa hindi inaasahang tao ang sumalubong sa kanilang mga tainga. Galing iyon sa batang lord na si Locke na namumula ang mukha dahil sa galit na humawak lang sa kwelyo ni Terren na parang sasampalin ang mukha. Ito ay ang kaluluwa ni Simon, ang taong mula sa nakaraan na pinili ang landa sa kadiliman para sa nag-iisang dahilan ng paghihiganti. Chapter 5, Viscount Rocken's Bloodline 4. Alam mo ba ang sinasabi mo? How dare you talk about that? Alam mo kung nasaan ka. You are? DTED ng BXN0 Bell, si Omicron M. Cook. Para magawa mo ito. Batang Panginoon, mangyaring huminahon. Kung medyo nahuhuli lang ang mga retainer, napipina ang ilong ni Terren sa kamao ni Locke. Iyon ang lawak ng galit ni Locke. Hindi niya gusto ang sitwasyon kung saan kailangan niyang hiramin ang katawan ng inapo ni Recon, ngunit marinig silang lahat na nagsasalita tungkol sa pagbebenta ng lugar kung saan siya at ang kanyang mga tagasunod ay naninirahan. Hindi, kung sa lugar lang kung saan damanak ang dugo, hindi siya magagalit ng ganito. May mga alaala sa lugar na iyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Ito ay hindi tulad ng ito ay isang kalahating gumuho hitsura kastilyo. Noong mga panahong iyon, sila lang ni Simon ang magkasama sa Devil King's Castle. At para sa mga walang ideya sa mga alaala na ginanap sa lugar, magsalita ng ganyan. Umalis ka na. Puputulin ko ang tiyan mo at bubunutin ko ang bituka mo. Tik. Mangyaring huminahon, batang Panginoon. Mali tayo, kaya please. Ito ang unang pagkakataon para sa mga retainer na makita ang kanilang batang Panginoon na galit na galit. At iyon din sa isang madugong pahayag na hindi dapat binanggit ng walang kultura at mahusay na tinuruan na marangal. Ngunit sa kabilang banda, naiintindihan nila ito.
Tiyak na ito ay isang hindi kasiya siyang Devil King's Castle, ngunit ito ang lugar kung saan nakamit ng kanyang mga ninuno ang mga dakilang pangalan. At kung ang nasabing lugar ay hihilingin na ibenta at huwag asahan na ang pamilya ay magagalit, kung gayon ang taong iyon ay hindi magiging isang tunay na inapo. Iba ito sa ugali ni Lucas, ngunit ang mga retainer ay may malaking paggalang sa batang Panginoon na may gayong espiritu. Kate, how dare you do this to your creditor? Gusto mo bang lumala ang relasyon natin? Si Turin na namumula ang pisngi at nanginginig ang mga mata na nagtanong, at lalo pang nagtaas ng boses si Locke. Hindi ba ako ang dapat na magbayad sa iyo? Babayaran mo kami. Sa tingin mo may kakayahan kang gawin iyon. Nalaman din ni Turin ang tungkol doon. Ang katotohanan na ang Viscount Recon ang nangangailangan, at wala siyang kakayahang magbayad ng mga utang. Kaya naman naisipan niyang bigyan siya ng tulong mula sa estate at manor bilang kapalit. Well, kilala ang batang Panginoon na tahimik at hindi mainit ang ulo. Ay oo, babayaran kita, 30,000 pesos ba, sabi mo. Babayaran ko ito ng buo, hindi sa loob ng 10 araw na may interes, kaya umalis ka kaagad sa aking paningin. Ha! Titingnan ko kung posible pang gawin ang ganoong bagay. Ang mga salita ay hindi bumaba, ngunit ang puso ni Turin ay tumibok ng napakabaliw hanggat maaari. Ang hitsura ng batang Panginoon ay hindi lamang isang bluff. Ang mga salita mula sa Panginoon ay tumama sa kanyang puso na parang mga labi, at ang mga mata ng Panginoon ay kumikinang sa nagninangas na pula, sapat na upang sunugin ang kaluluwang kanyang tinitingnan. Damn, para may mangyari na ganito. Matapos labanan si Locke na tila hindi niya kilala, lumabas si Turin sa Burren 8 Manor kasama ang kanyang mga katulong. Mabuti ang ginawa mo, batang Panginoon. Nag-aalala si Hansa kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit natutuwa siyang makita ang batang Panginoon na sumuko sa kanyang paraan para gawin ang ganoong bagay. Ngunit paano mo planong bayaran ang utang? Maingat na tanong ng finance officer na si Dixon. Walang gaanong mapagkukunan upang kumita ng pera, at isang imposibleng gawain na makalakom ng malaking halaga na 30,000 piso kahit na naibenta na ang lahat. 30,000 pesos. Katumbas iyon ng 10,000 kilo ng 20 kilo ng butil ng trigo, o katumbas ng bagong warrior class na gigant. Sa isang lipis na ari-arian sa loob ng 10 araw, at hindi ito ang kabuuan ng halagang maaaring mabawi ng isang batang lalaki na nawala ng alaala dahil sa isang aksidente sa kanyang ulo. Hindi magpapahiram sa iyo ng pera ang Imperial Bank o anumang iba pang bangko dahil wala kaming tamang collateral na ilalagay. Katahimikan. Ako na ang mag-handle nito, kaya huwag kang magpapatalo. Iniwan ng mga retainer si Locke na mag-isa sa utos niya. Ano man ang paraan, handa siyang protektahan ang lugar kung saan siya gumawa ng mga alaala kasama siya. Chapter 6, Heading to Lamer 1. Inutusan ni Lucas ang mga tagapangasiwa na dalhin ang lahat ng mga dokumento kasama ang mga dokumentadong ari-arian at ang paggasta ng mga ari-arian. UR DTED ng BXN0 Bell, si Omicron M. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga dokumento na may baluktot na ekspresyon. Ito ay tae. Nasa bingit na tayo ng bangkarota. Ang mga account book na nagtala ng kita at mga gastos ng ari-arian ay hindi masyadong masama. Ang pera ay hiniram at pagkatapos ay binayaran, at ito ay sapat na mabuti upang hindi masira ang maharlika na mayroon sila. Ang palaging maliwanag na linya ng dugo ng pamilyang mandirigma na sumakit sa hari ng Diablo ay walang mga nakatagong alamat o kayamanan. Kahit anong pilit niya, wala siyang mahanap kahit isang patak ng mga ari-arian ng pamilyang mandirigma. Kasabay nito, ang mga dagdag na pondo na inilagay para sa mga gastusin sa pagpapatakbo ng permanenteng paninirahan at pagpapanatili ng permanenteng paninirahan ay halos hindi bababa sa 130,000 piso na kailangan niyang bayaran. Ito ba talaga ang pamilya ng isang legendary warrior? Kahit isang duwende na dumadaan lang ay pagtawanan sila. Mula sa kanyang natutunan sa talaang kanan matapos siyang patayin ni Recon, si Recon ay binigyan ng titulong Marquis at ang malawak na teritoryo sa pinakatimog na bahagi ng kaharian ng Libya.
Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang pamilya ni Rickon ay isa sa pinakamababa sa loob ng mga Maharlika, ang pag-upgrade sa kanyang katayuan ay maaaring ituring na isang mahusay na tagumpay. Gayunpaman, mukhang hindi magtatagal ang senaryo na ito. Nagrebelde ang ambisyosong Baroque Duke. Si Rickon, na hindi nakayanan ang paghihimagsik at kawalan ng katarungan ay lumaban sa kanya, ngunit dahil siya ay nagdurusa sa isang sakit na walang lunas noong panahong iyon, siya ay natalo. Hindi may sigawan ni Baroque si Rickon dahil siya ay isang kilalang kabalyero sa buong kontinente noong panahong iyon. Kaya naman nagpasya siyang ibigay ang titulong Rickon sa isang mababang loob at inalis sa kanila ang teritoryong hawak nila sa mga gilid ng kastilyo ng Devil King. Nang mangyari ito, nanlumo si Rickon at napabalitang namatay pagkaraan ng 1 taon. At kaya nagsimulang isipin ng mga sumunod na henerasyon na si Rickon ay isinumpa mismo ng hari ng Diablo. Kaya pinatay mo ako pagkatapos marinig ang mga salita ng parehong mga lalaki. Pagtingin sa labas ng bintana, tinanong ni Locke ang sarili nang makita niya ang estatwa ni Rickon na matayog na nakatayo sa hardin. Ang estatwa ni Rickon ay kumikinang na ginto at may magandang pose, ngunit wala itong sinabi. Ang rebeltong iyon ay tinawag na isang alaala na itinayo ng bunso sa kanyang mga lolo 50 taon na ang nakalilipas. Ang mga inapo ni Rickon, kabilang si Rickon, ay nagpumiglas para makabangon ang kanilang pamilya. Ngunit syempre, karamihan sa kanyang mga inapo ay dumanas ng sakit at sumuko mula rito, o nakipagdigma at hindi na bumalik. Kaya, sa halip na umunlad, halos hindi na pangalagaan ng pamilya ang kanilang pamana, at ang kanilang mga manor at estate ay patuloy na lumala. At ang pinakamasamang epekto ay sa henerasyon ni Lucas. Sa gitna ng lahat ng mga krisis na iyon, sinubukan ni Locke, isang 17 taong gulang na batang lalaki, na kahit papaano ay paunlarin at buhayin ang pangalan ng pamilya. Siya ay dumaan sa maraming mga libro at nakahanap ng mga paraan upang mapaunlad ang mga estates. Sa kabila ng mahinang katawan at taglay niya, kumuha siya ng espada at natutunan ang martial arts ng kanyang mga ninuno. Hindi nagtagal, sinubukan niyang kontrolin ang isang gigant ngunit na aksidente dahil sa pagsisikip ng makina. Idineklara siyang brain-dead dahil sa mana reflux, ngunit kahit papaano ay natauhan siya pagkatapos ng 1 araw. Hindi. Tiyak na patay na siya, at iyon ang dahilan kung bakit nakapasok ang kaluluwa ko sa kanyang katawan. Napabuntong hininga na lang si Simon habang inaalala ang talaang kanan at mga kwentong narinig mula sa mga katulong. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa nangyari kay Locke. Si Rickon ang kanyang hinanakit, hindi niya kayang magkaroon ng ganoong damdamin sa kanyang inapo na si Locke. Si Locke ay isang mahirap na bata na nadudurog sa kumukupas na kaluwalhatian ng kanyang mga ninuno at yumako sa mabigat na responsibilidad na buhayin ang kaluwalhatian ng kanyang pamilya kahit na pinili niyang mamuhay ng madali. Gayunpaman, sa halip na magalit sa kanyang kapalaran, ang bata ay sapat na taos-puso upang subukan at tuparin ang kanyang mga responsibilidad bilang isang pansamantalang may hawak ng titulo. At hindi naman siya basta ibang tao. Hindi ako ulila at naghihirap na bata, at pareho kami ng pangalan noong bata pa kami. Ang orihinal na pangalan ni Simon ay Locke. Ngunit sinabi sa kanya ng guro na nagtuturo sa kanya ng mahika na ang kanyang pangalan ay hindi tulad ng isang pangalan na dapat ay isang warlock at binigyan siya ng isang bagong pangalan pagkatapos ng isang matandang pantas. Totoo yan, ngunit, wala bang anumang uri ng kayamanan o pera na nakatago sa bahay? Walang paraan para sa mga ganoong bagay na wala sa bahay ng mga Maharlika. Ang ari-arian ay nasa isang mahirap na sitwasyon dahil sa mga tributo at buwis na ipinadala sa hari na busog sa kanyang tiyan sa pamamagitan ng pagsuso sa dugo ng mga tao mula sa lahat ng mga rehiyon. Gayunpaman, ang pamilya ni Rickon ay ang uri ng Maharlika na naghihirap, iilan lamang sa mga Maharlika ang kabilang sa kategoryang iyon. Kung ang isang kabalyerong may sense of justice ay nakatagpo sa kanila, sisigaw sila ng ang pamilya ng matapang na mandirigma, at si Luke rin ay sisigaw ng malakas ang mga salitang iyon. Ang gulo. Dapat may pera man lang siya para alagaan ang bahay. Ang masama pa ay tuluyan ng sinira ni Rickon ang lahat ng kayamanan at pondo ng militar na nasa vault ng Devil King's Castle. Bagamat ginamit niya ang mga ito para sugpuin ang mga ambisyon ng mga rebelde, tila hindi humanga si Locke sa kanyang mga ginawa.
Kung naiwan lang ang pera na iyon, hindi magiging ganito ang gulo. Lahat ng dahil sa walang isip na hanggal na recon na iyon. Phew, hindi ito maaaring mangyari. Kailangan kong pakalmayan ang sarili ko. Sa sandaling pakalmayan ko ang aking sarili, isang magandang bagay ang papasok sa aking isipan. Kahit na sinusubukan niyang kumalma, ang sitwasyon ay masyadong abala upang manatiling kalmado. Ang muling pagkabuhay sa isang batang katawan ay tila napuno siya ng galit. Ang galit na hindi niya nahirapang kontrolin noong mga araw na siya ay tinukoy bilang hari ng Diablo. Ang sitwasyon ay tila masyadong mahirap. Tiyak na kapana-panabik ang sitwasyon, ngunit hindi nito mababago ang nakakainis na katotohanang kinapitan niya. Wala siyang trabaho. Kahit ano pa iyon, kailangan kong pumunta sa isang lugar o tumawag sa isang tao. Kulang na lang sa 30,000 pesos ang halaga sa papel. Magbebenta ako ng isang gigant o isang bagay, Sa pag-iisip tungkol sa gigant, tumalon si Locke mula sa kanyang upuan. Tumagi lang sa kanyang isipan ang mga bagay na maaaring gamitin sa pera. Si Locke, na tumingin sa gilid niya, ay may nakakalokong ngiti sa mga labi. Oo, maaaring may pakinabang ang mga bagay na iyon. Chapter 7, Heading to Lamer 2. Kinabukasan, nilapitan ni Maren si Hans pagkatapos ng panalangin sa umaga at nagtanong na nakasulat sa mukha ang pagkabalisa. You are? DTED ng BXN0 Bell, si Omicron M. Sinabi niyang Lord na siya na ang bahala, pero, anong paraan ba ang nariyan para malutas ito? Bumantong hininga ang mayordomo na si Hans at umiling. Paano ko malalaman? Baka may secret slush fund na bababa sa kanya mula sa pamilya. Kung may ganoong bagay, ginamit na niya ito. Ang Viscount Recon ay isang napakahirap na ari-arian. Karamihan sa lupain ay kaparangan at hindi magawa ang pagsasaka. Ito ay matatagpuan sa labas ng imperyo, at dahil ang transportasyon ay hindi maginhawa, ang komersyo ay hindi rin umuunlad. Ang lupain ay walang mga minahan o anumang iba pang mga biyaya. Ang atraksyong panturista, ang Devil King's Castle, ang tanging bagay na nagdala ng pera sa pamamagitan ng mga food stall at tuluyan. At iyon ang dahilan kung bakit ang lupain ni Recon ay patuloy na nauubusan ng pera. Nabawasan ang pagsasanay na dapat ay mayroon ang mga sundalo at ang mga basag at hindi pininturahan ng mga tirahan ay iniwan ng mga dekada. Kung gayon ang pagbabayad ng mga utang ay posible, di ba? Ang Alon firm ay medyo sikat sa negosyong ginawa nila sa kanilang pera. Kung ang prinsipal at ang mga pagbabayad ng interes ay naantala kahit kaunti, tatakbo sila para sa isang foreclosure. Hindi lang isa o dalawang tao ang magbubuhos ng dugo, pawis, at luha kung ang kanilang kayamanan ay aalisin sa kanila. Gayunpaman, ang dahilan ng lahat upang humingi ng pera sa Alon ay dahil walang ibang mga lugar na handang magpahiram sa kanila ng pera, lalo na para sa Recon, na bumaba sa loob ng 500 taon. Bakit hindi na lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na wala siyang perang pambayad? Umiling si Hans na may madilim na mukha sa hindi naapektuhang mga salita ni Marian. Ang Alon firm daw ay may Imperial Magic Tower na nasa likod. At ang mga estate na nagbabalak na labanan ang mga ito ay palaging nawawala. Bilang karagdagan sa kanilang kapangyarihan sa pananalapi, ang dakilang Magic Tower na iyon ay may higit pa sa isang dakilang Panginoon, na kinabibilangan ng sarili niyang mga mersenaryo. At kung kalabanan nila ang mga ganoong tao, hindi sila makakaligtas kahit isang taon. Dapat ibenta na lang ang gigant. Gaano sila kahirap magbenta? Bakit niya gustong bumuo ng minahan? Siguro ginawa niya iyon para hindi mabaigo. Pero baka hindi natin maabot. Si Hans ay nasa panig ng mga retainer na gustong bumuo ng mga minahan. Biglang binuksan ng isang katulong ang kwarto. May malaking nangyari, Mr. Butler. Ano ito? Ang rebulto ng ninuno sa hardin ay nawala. Nagsimulang kumilos ng mabilis si Hans dahil sa gulat. Isang 2 metrong estatwa na naglalarawan sa pagkapanalo ng dakilang Recon laban sa hari ng Diablo, isang simbolo ng kanilang pamilya. Ang mismong simbolo na iyon ay nawala. Tinawag ni Hans, nakakatanggap lang ng balita, ang iba pang mga katulong at ang mga kawal upang alamin kung nasaan ang rebulto.
Wala siyang ideya kung anong uri ng tao ang nagpasyang nakawin ang bagay na iyon, ngunit walang balak si Hans na pabayaan ito. Gayunpaman, ang susunod na piraso ng impormasyon na pumasok ay nabigla sa kanya. Isinasaad na dinala ito ng batang Panginoon sa isang kariton kasama ang kanyang itinalagang driver na si Philip. Anong ginagawa niya? Noong nakaraan, sinabi na halos 1 toneladang tanso at kaunting ginto ang ginamit sa paggawa ng mga estatwa. Ngunit kahit ibenta na iyon, hindi ito magdadala ng sapat na pera para mabayaran ang kanilang utang na 30,000 pesos. Ang rebulto ay hindi ginawa ng isang sikat na artista o isang uri ng lumang antique. Bakit pa niya kukunin ang rebultong iyon? Si Hans, na hindi maintindihan ang iniisip ng kanyang young lord, ay umiling at nag-utos sa iba. Tumawag para sa mga tao at hanapin ang batang Panginoon. Ano man ang dahilan, wala itong ibig sabihin dahil ang rebulto ay simbolo ng pamilya. At hindi niya hahayaan ang isang batang lalaki, na nagising hindi nagtagal pagkatapos ng mahabang panahon na magkasakit sa kama, ang magpasya sa kapalaran nito. Sino kaya ang nagsasalita tungkol sa akin? Natawa naman si Luke na nasa bagon habang nakikiliti ang tenga. Napabuntong hininga ang itinalagang kabalyero na si Philip na nakaupo sa tabi niya. Young Lord, paano ka pa natatawa ngayon? Bakit ka nag-aalala? Obviously, mag-aalala ako. Ang pagnanakaw sa estatwa na ito, ang simbolo ng pamilya, hindi ka ba natatakot sa mga magiging epekto nito? Hindi naman nila ako papatayin dahil dito, diba? Kung ako ay mamatay, ang buong pamilya ng Recon ay masisira. Hindi man niya ginawa, sa 1 segundo, nilamon siya ng taksong magpakamatay. Naisip niya na iyon ay isang mahusay na paraan upang sirain ang pamilya ni Recon dahil sinira nila ang kanyang paghihiganti. Ngunit ang pagkilos ng pagpapakamatay ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang pakinabang. Bilang karagdagan, upang mapanatili ang nostalgic na mga alaala, kailangan niyang bayaran ang utang. Panginoon, makikinig ka lang sa walang katapusang pag-ungol. Pero ako, baka mapatay ako sa hindi mo pagpigil, young lord. Ang 26 anyos na si Philip ay isang malayong kamag-anak ng Knight General, si Rogers, mula sa Ecliptic Military Academy. Dahil siya ay bata pa, siya ay medyo magaling, kaya naman siya ang itinalagang kabalyero sa young lord. Magiging okay din. Akuhin ko ang responsibilidad at hindi kita hahayaang mamatay. Ihi, ang paniniwalang iyon ay parang paniniwalang ang keso ay gawa sa beans. Ang taong ito ay isang nakakatakot pusa. Noon pa man, nagustuhan ni Luke si Philip. Kung ibang kabalyero, imbes na tumulong, ipinakalat na sana nila ang salita kung saan-saan. Anyway, kung nabili ang statue na yan, makakaipon ka ba talaga ng 30,000 pesos? Oo, maniwala ka lang sa akin. Pagkatapos mangyaring ipaliwanag ito sa akin ng mas partikular. Hindi sigurado ang kabalyero kung paano makakakuha si Luke ng 30,000 pesos para sa naturang rebulto, ngunit narinig niya ang mga alingaw-ngaw. Na kung hindi nila mabayaran ang 30,000 pesos na inutang nila sa Alon firm, kailangan nilang ibenta ang gigant. Ang pagbebenta ng gigant ay parang pagbebenta ng hukbong sandatahan na nagpoprotekta sa ari-arian, na nangangahulugan na walang anumang dahilan para panatilihin ang mga kabalyero. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari akong maging walang trabaho o maging isang rogue na mersenaryo. Ang simpatiya na mayroon si Philip sa brutal na desisyon ni Luke ay batay sa kanyang naisip. Upang maging partikular, ibebenta ko ang rebulto at pagkatapos ay magsusugal. Sugal. Saan mo balak i-invest? Ang ibig kong sabihin ay pagsusugal at hindi pamumuhunan. Baka hindi ka masyadong pumupunta sa mga gamble house. Yeah. Ikaw ay, Diyos ko. Sigaw ni Philip sa loob at halos maiyak. Naniwala siya sa mga salita at tono ng young lord at naisip niya na magiging mas mature na siya kaysa dati, pero isa na namang walang ingat na bagay ang gagawin niya. Baka may kinalaman ang aksidenteng iyon sa kung ano man ang ginagawa ng young lord ngayon. Sir, paano kung pigilan natin ang ating mga sarili sa paggawa ng ganoong bagay? Naibato na ang mga dice, nasa likod ko ang mga dragon. Kung gayon, mangyaring maging mabait ka at ilayo ako sa gulo na ito.
Hindi nais ni Philip na maging bahagi ng alinman sa mga nakatutuwang plano ng kanyang young lord, ngunit hindi rin siya makakalaban dito. Kung iniwan niya ang young lord doon, kung gayon ito ay tulad ng pag-abandona sa kanyang trabaho bilang isang itinalagang kabalyero. Kung nagustuhan niyo mga idol ang bagong story na ito, please subscribe, like and share po. Thank you. Chapter 8, Heading to Lamer 3. Pagdating sa destinasyon, tuwid na daan ang sinakyan nilang dalawa. Pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang Lamer, isang daungang lungsod sa ibaba ng ilog near pagsapit ng takip silim. Ang Lamer, na may populasyon na 200,000 ay ang pangalawang pinakamaunlad na komersyal na lungsod sa Southern Empire. Sure ay kamangha-manghang. Ang kauna hinalang maliit na fish village ay nagbago sa ganito. Si Luke, na nakasaksi sa pag-unlad ni Lamer, ay agad na lumipat patungo sa pinakamalapit na panday. Gusto mong ibenta ang estatwa na iyon? Tanong sa kanya ng panday na paspusang nagtatrabaho. Oo. Sa tugon ni Luke, tiningnan ng panday ang rebulto at inilagay ang 2 daliri. Hindi ba masyadong mura ang maghanap ng makakain? Si Luke ay hindi bumiyahe ng 3 araw sakay ng bangka para maglaro lang sa mga laro. Nakipag-usap siya kay Philip at tungkol sa mga ngalakal na posibleng nag-alok ng mga presyo ng bagay at ng mga presyo ng imperyo. Dahil ang presyo ng isang kuta na tanso ay bumaba ng husto. Ito ay nagkakahalaga sa amin ng isang patas na halaga ng pera upang matuno ang mga ito at pagkatapos ay recycle ang mga estatwa. Ngunit hindi ba ang labas ay isang gintong kalupkop? Kaya handa akong magbigay ng 2,000 pesos. Kung hindi dahil sa ginto, wala pang 1,000 pesos. Nakita ko. Pagkatapos ay susubukan kong pumunta sa ibang lugar. Sakto nang lalabas na si Luke sa forge ng panday, hinawakan ng panday ang kanyang braso. Sa tingin mo ba mas kikita ka kung pupunta ka sa ibang lugar? Sige, bibigyan pa kita ng 50 pesos. Itabi mo ang mga kabayo at kariton, bibigyan kita ng 2,500 pesos. Well, ilang kariton at kabayo ang mayroon tayo? Pagkatapos ng awayan ni Luke at ng panday, 300 pesos na naman ang kinita. At habang lumilipat siya sa susunod na destinasyon. Cork. May malakas na ingay na nagmumula sa tiyan ni Philip. Napakamot sa ulo na may kaunting kahihiyan ngumiti si Philip. Ha. Ang beef jerky na kinain ko para sa tanghalian ay masyadong kulang. Dahil lalabas na sana sila ng mansyon, hindi na siya nakakuha ng maraming pagkain. Kaya naman nagpasya siyang tapusin ang pagkain gamit ang beef jerky at biskwit, ngunit hindi ito sapat para sa matibay na kabalyero. Well, it isn't so urgent, so how about we have something? Dahil may kaunting pera tayo, kumain tayo ng masarap. Sa pag-iisip kung ano ang gagawin niya sa mga piso na nasa kamay niya, tinungo ni Luke ang direksyon ng maraming nakahilera na restaurant. Bumisita ang 2 tao sa isang 4-star luxurious restaurant na matatagpuan sa gitna ng mall. Gaano kalaki ang maaaring baguhin ng kultura ng pagkain sa loob lamang ng 500 taon? Dahil maraming oras ang lumipas, tiyak na magkakaroon ng ilang mga pag-unlad. Si Luke, na nakaupo sa tabi ng bintana, ay tumingin sa menu na inabot ng isang magandang bihis na waitress at humingi ng masarap na pagkain. At si Phillips ang pinaka nasa sabik. Kahit na siya ay isang kabalyero, ang kanyang sweldo ay napakalimitado na naging dahilan upang hindi siya makatikim ng dekalidad na pagkain, ang kanyang bibig ay nakabuka lamang sa gulat. At ano ang gusto mo? Young Lord? Ang 1,500 Bordeaux wine ay darating sa magandang presyo. Fine, kunin na natin yan. Kasunod ng payo ni Philip, inilagay ang utos. Maya-maya, sunod-sunod na lumabas ang mga na-order na pagkain. Sa una ay ang sopas at ang salad, na sinundan ng inihaw na isda na may sarsa, atay ng gansa na may truffle at isang medyo bihirang luto na steak. Si Philip, na medyo malaki ang gana sa pagkain, ay nagsimulang maghukay, ngunit si Luke, na gustong makatikim ng higit pa, ay kumuha lamang ng 1 o 2 subo. Ngunit kalaunan ay hindi niya pinansin ang kanyang nais at kumain pa. Pumasok ang chocolate cake para sa dessert. Wow! Ang sarap nito! Pakiramdam ko ay tumataas ang lakas sa akin.
Ang tsokolate ay orihinal na ginamit bilang isang gamot na pampalakas sa katimugang kontinente. At ang mga hilaw na buto ng kakao ay ginamit bilang pera. Ang katimugang kontinente, ang iyong mga kasanayan sa pag-navigate ay nabuo ng sapat upang makabili ng anumang mga kalakal. Ang karagatan na nakahiga sa katimugang bahagi ng Rhodesia ay sapat na magaspang upang tawaging dagat ng bagyo. Bilang karagdagan, mayroong malalaking halimaw sa dagat tulad ng serpent at pati na rin ang kraken na mahirap iwasan sa nakaraan. Nabatid na may mga kontinente sa kabila ng dagat, lahat ay salamat sa mga paglalakbay ng ilang magigiting na mandaragat. Gayunpaman, sa pag-unlad ng inhinyero sa loob ng 500 taon, aktibong pinasimunuan ng mga tao ang pag-unlad ng mas malalaking barko at superior na armas. Ang pag-unlad ay nagbukas ng ruta ng South Seas, na nagpapahintulot sa paggalaw mula sa katimugang kontinente patungo sa kontinente ng Rhodesia. Kaya naman naging malaking daungan ang isang maliit na nayo ng pangingisda ng lemur. Phew! Ang sarap! Salamat sa batang Panginoon, nakagawa ako ng masaganang pagkain pagkatapos ng mahabang panahon. Masarap kasing mahal. Kung ikukumpara sa pagkain mula 500 taon na ang nakalilipas, ang mga sangkap ay mas magkakaibang, at ang paraan ng pagluluto ay mas mahusay. Ang pag-unlad ay partikular na kapansin-pansin, at iyon ang dahilan kung bakit madalas pumunta si Locke doon at magsaya. Nag-enjoy si Locke sa gourmet meal at lumabas ng restaurant. Sa sandaling iyon, habang sinusubukan nilang lumipat, ang mga bata ay dumagsa patungo sa kanila na parang mga bubuyog. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng 1 sentimos. Nagugutom ako, gusto ko lang bumili ng 1 piraso ng tinapay. Ang mga taong ito, hindi ka lalayo. Sigaw ni Philip sa mga batang nagmamakaawa. At sinaway ni Locke, huwag kang magaspang. Paano kung isa sa mga bata ang masaktan? Pero young lord, teka lang, ibibigay ko sa iyo ito, kaya pumunta ka at magkaroon ng isang bagay. Nagpapaalaala sa matagal ng miserableng alaala ng kanyang ulila, ibinigay ni Locke sa mga nakakapit na bata ang pagbabagong natanggap niya mula sa restaurant. Lahat ng bata ay yumuko at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Salamat. Tiyak na pagpapalain ka. Huhu, ang sweet ng mga bata. Nang si Locke ay nakangiti ng may magaan na puso. Bleep. Bigla niyang narinig ang matalim na sipol ng isang sundalong sumulpot sa kalsada na nakasuot ng asul na uniforme. Yung mga maduming daga. Tumakas ka agad. Nang lumabas ang mga salita mula sa bibig ng kapitan, ang lahat ng iba pang mga sundalong panseguridad ay sumugod sa mga bata na nagsasampay ng kanilang mga pamalo at sinisipa sila. Kayong mga brats, diba sabi ko sa inyong lahat, huwag kayong mag-snoop sa downtown. I'm sorry. Nagkamali kami, please let us be. Palagi kaming nagalit dahil sa inyo. Napuno ang kalye ng pagmumura ng mga sundalo at ng masasakit na hiyawan ng mga dogwang bata. Galit na galit si Locke. Walang kwenta ang ginawang pagtutulak lang ni Philip sa mga bata kung ikukumpara sa ginagawa ng mga sundalo. Yung malupit na mga bastos. Batang Panginoon. Ngunit bago pa man makumplito ni Philip ang kanyang mga salita, hinugot ni Locke ang kanyang espada at inilagay sa leeg ng kapitan. Itong lalaking ito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa mga kaawa-awang batang ito? Ano? Sinong bakla ito? Nainis ang kapitan ngunit natigilan. Kung siya ay isang karaniwang tao, hiniling niya ang pagpapatupad dahil sa hadlang sa kanyang mga tungkulin. Ngunit ang batang lalaki na nakatingin sa kanyang mga mata ay ganap na nakaestilo bilang isang marangal, parehong boses at estilo. Bueno, bakit gustong pumasok sa gulo ng isang marangal na bata? Ang kapitan ng mahistrado, na tubong hayangsa, ay inis sa kanyang sarili. Kung makikipag-away siya sa mga maharlika, lalago lang ang mga kaguluhan. Kaya naman nagpasya siyang ibuka ang kanyang bibig at kumbansihin ang batang nasa harapan niya. At mula sa likuran ng mga tao, isang matalas at marilag na boses ang umalangaw-ngaw. Chapter Siyam, Heading to Lemur 4. Itigil ang lahat ng ito. Isang magandang boses ang nagpatigil sa gawin ng mga sundalo. Sa harap ng mga sundalo ay dumating ang isang batang babae, na ang boses ay tumigil sa kanilang mga aksyon. Galit na mukha na hindi sumama sa magandang damit na suot niya.
Medyo nagulat si Locke nang makita siya. Hindi dahil sa ilang matingkad na kakisigan ang ipinakita niya, o dahil sa kagandahang taglay niya. Katerina. Siya ay isang taong pamilyar kay Locke. 500 taon na ang nakalilipas, ang panahon noong nasa Veritas Magic Tower si Locke. Doon niya nakilala ang isang babae. Ang kanyang pangalan ay Katerina Angelo. Isang dalawang circle wizard na dinala para mag-apprentice. Siya, na ipinanganak bilang isang anak sa labas ng isang maharlika, ay umibig kay Locke hindi nagtagal matapos siyang makilala. Ang dalawa ay naglakbay ng magkasama noong mga bakasyon, at sa tagal na iyon, nakakita sila ng isang madilim na aklat ng mahika sa mga sinaunang guho. At muling tinataka ng dalawang wizard ang dark magic. Ang mahalaga sa mag-asawa ay ang paglalakbay at hindi ang bawal na makatagpo ng dark magic. Napakasimpleng panaginip nila. Upang magpakasal balang araw, iwanan ang Magic Tower, at magbukas ng isang maliit na tindahan ng magic sa isang maliit na lungsod upang mamuhay tulad ng isang normal na tao, tiyak na ito ay isang maliit na hiling ngunit ito ang kanilang pag-asa. Pero, yung mga sakam na hayop ay hindi siya pinabayaan. Kahit na sa anumang uri ng mga damit na marumi, si Katerina ay magpapakita pa rin ng kagandahan. Kaya naman maraming tao ang gustong magkaroon ng dominasyon sa kanya. Ang Baroque Duke, na nasa ilalim ng paghahari ng kaharian ng Libya ay nagtungo sa Magic Tower para lamang tingnan siya. Ang ambisyosong si Meister Arsene ay nag-alok kay Katerina ng isang posisyon upang maging concubine ng Duke. Ano man ang kanyang opinyon, ipinagbili si Katerina sa Baroque Duke, at kalaunan ay nilalas niya ang kanyang lalamunan bago ang araw ng kasal. Sa oras na iyon, si Locke na hiniling na pumunta sa isang malayong probinsya sa utos ng elder ng Magic Tower ay nabalitaan kamakailan ang balita, at hindi nagtagal na wala ang lahat ng dahilan para magpatuloy. At ako, ang taong minahal ni Locke noong nakaraan, muling narinig ang boses niya. Anong ginagawa mo sa mga batang walang magawa? Hindi ka ba nahihiya na gawin ito kahit matanda ka na? Iyon, sinusunod lang namin ang utos. Napahiya ang kapitan dahil sa babaeng kahawig ni Katerina. Kahit gaano pa siya kamahal, wala sa marka ang kanyang mga kilos. Wala bang mga batang binilang na miyembro ng Lord Count mo? Kung siya talaga ang Panginoon, hindi siya dapat magutom kundi iligtas ang mahihirap. Iyon. Noong panahong nasasaksihan pa lamang ni Locke ang mga eksena, nagsalita si Philip mula sa likuran. Nakikita mo ba siya sa totoong buhay? Kilala mo ba ang babaeng iyon? Tanong ni Locke na napalingon. Interesado rin ba si Young Lord sa kanya? Tiyak, paanong ang sinumang lalaki ay hindi magiging interesado sa gayong kagandahan? At pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag si Philip tungkol sa babaeng iyon. First time ko siyang makita ng personal. Ngunit nakarinig ako ng ilang mga alingaw-ngaw. Na isang magandang priestess ang nakatira sa lungsod ng Lamer. Priestess. Hindi literal, ngunit para ilarawan lang siya. Salamat sa Diyos. Hindi niya sigurado kung bakit, pero natuwa si Locke nang marinig iyon. Gayunpaman, ang kanyang pangalan ay Reina Petrovna Kirillov. Siya ay mukhang isang normal na maharlika, ngunit hindi siya isa. Ang prinsesa ng isang bansa. Prinsesa. Kung gayon, bakit siya nandito nang walang kasama? Dahil sira ang bansang iyon. Si Prinsesa Reina ay ang nag-iisang anak na babae ng kasalukuyang Volga Republic na huling hari na si Piotr II ng kaharian ng Volga. Hanggang 15 years ago, sa kaharian ng Volga, isang revolusyon ang sumiklab. Nang maglaon, si Haring Piotr II kasama ang ilan sa kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan at ilang lingkod ay tumakas patungo sa kalapit na imperyo ng Baroque. Sa Lamer at marami pang iba, may ilang mga kanlungan ng Volga na lumipat dito at pati na rin ang imperyo. At bilang mga taong desterado, nabubuhay sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng paggawa. Sa una, ang mga pondo ay inilabas para sa ipinatapo na maharlikang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon at ang pagbibigay ng mga kamay ay nagbago, ang mga tao ay nagsimulang lumayo sa kanila. Sa huli, ang buhay ng mga refugee ay nagiging buhay sa kahirapan. Hindi ba sila tinulungan ng mga maharlika o ng imperyo? Imbes na tumulong, inisip nila na nakakabahala.
Kung ang imperyo ay hindi binigyan ng karapatang maging isang nangingibabaw na katawan sa kaharian ng Volga, matagal na itong pinatalsik. Si Piotr II, na hindi makakalimutan ang kaluwalhatian ng nakaraan, ay bibisita sa bansa tuwing may oras siya. Iginiit ni Emperor Rudolph ng Baroque Empire ang ipinatapon na maharlikang pamilya na lumipat sa Lamer at magpahinga. Sa totoo lang pinaponte niya sila dito dahil nakakainis na kasama sila doon. Oo, 7 taon na ang nakalilipas nang matalo ang imperyo ng Baroque sa digmaan sa Volga, nawala ang lahat ng pagkakataon para sa muling pagbuhay sa monarkiya, at namatay si Haring Piotr II. At bilang isang resulta, ang lahat ng mga taong ipinatapon ay nagpasya na maghiwa-hiwalay. Kahit sino ay magsasabi na ang ipinatapon na maharlikang pamilya ay mawawala sa kasaysayan. Ngunit si Prinsesa Reyna, ang huling angkan ng Kirillov, ay hindi nagplanong sumuko hanggang sa wakas. Ibinente niya ang mga kayamanan pati na rin ang kanyang mga maharlikang ari-arian upang ipamahagi ang pagkain at mga pang-araw-araw na pangangailangan ng libre para sa mga refugee at para mabigyan sila ng trabaho. Tuwing may oras siya, binibisita niya ang refugee camp at nagsusumikap bilang isang boluntaryo. Pinupuri ng mga taga-Lamer ang prinsesa bilang isang priestess dahil hindi lang niya tinulungan ang mga refugee ng Volga, kundi pati na rin ang mga may sakit at mahihirap sa imperyo. Ang lahat ng iyon ay kumalat bilang mga alingaw-ngaw na tumatawid sa katimugang imperyo at siya ay naging isang tanyag na tao. Siya ay ganoon pa rin. Akala niya ay kamukha lang niya si Katerina, pero naging maayos din ang karakter. Hindi rin napigilan ni Katerina ang sarili sa tuwing makakakita siya ng mahihirap na tao. Sabihin mo kay Lord Count. Kung gusto niya ang pag-unlad ni Lamer, kailangan niyang tingnan ang mga taong naninirahan dito at hindi ang panlabas na pag-unlad. Habang tinitingnan ni Locke ang lahat ng bagay na ito ng maigi, nagawa ni Reyna na itaboy ang mga sundalo. At inalagaan ang mga nasugatang bata. Masakit ba? Mabuti naman. Mas nabawasan ang sakit ko dahil sa kapatid na iyon. Hinubad ng prinsesa ang kanyang damit at sinimulang itali ang mga sugat sa mga bata at tumingin sa malayo. Habang papalapit siya, hindi mapigilan ang tibok ng puso ni Locke. Ngunit sa sandaling tumayo ang prinsesa sa kanyang harapan, hindi niya namalayang napaatras siya. Itong enerhiya. Para siyang nalulula sa hindi kilalang kapangyarihan na parang naglalaho ang lahat. Ngunit nang subukan niyang pakalmayan ang sarili, ang tanging nakikita niya ay ang magalang na pagbati sa kanya ni Prinsesa Reyna. Maraming salamat sa pag-aalaga sa mga bata. Wala naman akong masyadong ginawa. Bumaba ang kamay ni Locke bilang tanda ng dignidad. Sa sandaling iyon, 2 matandang lalaki ang tumakbo papunta sa kanila. Prinsesa, anong ginagawa mo dito? Kailangan mong umalis ka agad, kung hindi, mahuhuli ka sa iyong mga plano sa gabi kasama si Andrei. Habang lumalapit sa kanya ang 2 katulong na sumisigaw, tumangala si Reyna sa tore ng orasan na nasa gilid ng kalye. Naku, oras na. Kailangan ko nang umalis, pero mag-ingat ka sa mga nakakatakot na tiyuhin na ganyan sa susunod, maintindihan mo. Si Prinsesa Reyna, ikinaway ang kanyang kamay sa mga bata at nawala habang siya ay lumipat sa kabilang kalsada kasama ang mga matatandang katulong. Patuloy na nakatitig si Locke hanggang sa hindi na siya makita ng kanyang mga mata. Ang hitsura ni Reyna at ang magiliw na kalikasan na kumakatawan kay Katerina ay hindi madaling maalis sa kanyang puso. At, ano ang enerhiya noon? Ngumiti si Locke habang umiiling. Nang lapitan siya ng prinsesa kanina, may kakaibang enerhiya siyang naramdaman. Pakiramdam ni Locke ay isang sandali ng mahusay, malalim at hindi pamilyar na sigla ng uri ng inang kalikasan. Ngunit makakagawa ba ang mga tao ng ganitong uri ng enerhiya? Ayon sa kaalaman na taglay niya, alam niyang hindi ito posibilidad. Kaya naman umiling siya. Siguro nagkamali ako. Dahil ba nagbago ang katawan ko? At walang paraan na maaaring mabilis na mawala ang isang uri ng enerhiya. Kung hindi siya umalis ng ganoon kabilis, maaari kong sinubukang tingnan ito, ngunit ito ay masyadong masama. Young Lord, umalis na tayo. Oo. Bumalik si Locke sa realidad. Matapos mabuhay muli, iyon ang unang pagkakataon na natuwa siya sa pagkabuhay muli.
Chapter 10, Skills Show Up 1. Sa dilim, lumabas sina Philip at Locke mula sa abalang mga lansangan patungo sa medyo tahimik na distansya. Hindi siya sigurado kung saan ang bahay na Sog-Alan, ngunit mukhang hindi masyadong inaalala ito ni Locke. Hindi man siya nakapunta doon, may mga taong maaaring gumabay sa kanila doon. Hello? Sir? Baka kailangan mo ng gabay. Lumapit ang isang tao mula sa likod ng eskinita at nagsalita sa mahinang boses. Ibinigay ni Locke sa kanya ang isang gintong barya na mukhang mula sa mahigit 500 taon na ang nakararaan ng nakangiti. Parang gusto kong tumaya. Mayroon bang magandang lugar dito? Siyempre. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Nakagat ni Philip ang kanyang dila nang makita niyang sumunod si Locke sa gabay. Alam na rin niya dahil matagal na niyang nakasama ang kanyang young lord. Ang pagpapakita ng kanyang young lord ay sapat na mabuti upang maging isang halimbawa ng isang fallen noble. Kailan niya natutunan ang mga ito? Natutunan ba niya ang lahat ng ito nang lumayo siya sa atin ng isang taon? Ang batang Panginoon na kilala ni Philip ay isang maamo at tapat na bata. Nakinig siyang mabuti sa mga salita ng kanyang mga nakatatanda at hindi kailanman nagsalita ng anumang masama. Kaya naman nang magsalita si Locke tungkol sa rebulto ng kanyang ninuno, labis na natakot si Philip. Ang maamong pusa ay laging umaakyat sa kubo. Nakalabas ang dila, sinundan ni Philip si Locke. Sa kahabaan ng dingding, isang 2 palapag na bahay na ledrilyo ang lumabas sa paikot-ikot na eskinita. Isa itong gambling house na pinamamahalaan ng Thieves Guild. Hindi tulad ng malabo nitong panlabas, maluwag at napakarilag ang loob nito. Ang sahig ay natatakpan ng mga marmol na tile, ang kisame ay pinalamutian ng mga hiyas na mahiwagang ilaw. Sa mesa na gawa sa imported na troso, naroon ang mga maharlika at ang mga mangangalakal. Nakaupo sila na may kasamang mga naka-half-busted na damit. Hindi sila interesado sa kung sino ang mga bago o kung sino ang nakatayo sa tabi nila na kailangang maghagis ng dice o exchange card. Nakipagkamay si Locke sa usok ng sigarilyo na napuno ng Sog-Alan. Ito ang yungib ng kasalanan. Gayon din ang butas ng pagkawasak. Walang tigil na kinukulit siya ni Philip na umalis, ngunit tila walang pakialam si Locke. Umupo siya sa isang bakanteng pwesto sa isang table at ngumiti. Pwede ba akong maglaro? Basta mayroon kang sapat na chips. Agad na inilagay ni Locke sa mesa ang natitirang 2,000 pesos na kinita niya matapos ibenta ang rebulto. Napangiti ang lahat ng ibang sugarol sa mesa matapos makita ang supot ng pera. Panginoon, lahat sila ay parang mga profesional na sugarol, tama ba? Alam ko. Kinagat si Locke ng isang babala na dumating sa anyo ng isang bulong, at nagsimula na ang laro ng baraha. Sa umpisa, naisipan niyang magdahan-dahan at nagsimula ng basta-basta. Ito ay upang maunawaan ang pagkakaiba sa mga patakaran mula sa 500 taon na ang nakakaraan, ngunit walang anumang malalaking pagbabago. Ang mga sugarol ay hindi eksaktong gumagamit ng mga diskarte, ngunit ganoon na sila sa simula. Ito ay upang ilagay ang hangin sa mga card, ngunit iyon-iyon. Pagkaraan ng ilang panahon, ang kapital na nasa kamay ni Lucas ay lumago sa 5,000 piso, at pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang mga sugarol. Flush, side mo. 4 na card. Ang sugarol, na ibinuka ang kanyang bibig na may pagtatagumpay na tingin, ay bamuka ang kanyang bibig pagkatapos makita ang mga barahan ni Locke. Sigurado sila na kailangang magkaroon ng mas mababang card si Locke, kaya naman nakakagulat ang resulta. Shit! Hindi lang baguhan ang batang ito. Mukhang medyo naglaro na siya, pero kahit ganoon, malaki pa rin ang pagkakaiba namin. Ang mga sugarol na nagkatinginan ay agad na nagsimulang gumamit ng kanilang mga diskarte. Habang binabalasa at binabalasa nila ang mga card gamit ang kanilang mga kamay, nakita ni Locke ang isa sa kanila na kumukuha ng isa. Kahit noon pa man, pinili niyang huwag magsalita. Pinuksan lang niya ang mga card. Diretso. Muli na namang pinagmamasdan ng mga sugarol ang kamay ni Locke na winalis ang lahat ng pera. Mula noon, patuloy na nanalo si Locke. Medyo natatalo siya sa gitna, pero hindi naman sila malaking talo na may malaking pusta, maliit lang ang pinsalang ginawa sa kanya. Sa halip, ito ay halos kasing laki ng plato. Ano? Puno na ito.
Si Philip, na nasa likod ng kanyang young lord, ay nagulat nang makita siyang ganoon kagaling sa pagsusugal. Sa halip na isang tuwid na laro, naisip niyang matatalo niya ang lahat sa loob lamang ng ilang laro. Ngunit ang mga sugarol ang nagsimulang hindi mapakali nang magsimulang magdilim ang kanilang mga ekspresyon. Young lord, nagawa mo na ba ito dati? Oo, medyo. Sa totoo lang, hindi lang konti. 500 taon na ang nakalipas. Si Luke o Simon ay nagpatakbo ng isang bahay sa Galan. Ito ay bago siya nakipagdigma ng tame time sa kanyang mga kaaway, at ginamit niya ang bahay pagsusugal bilang isang paraan upang maubos ang pera mula sa kanyang mga kaaway. Bukod pa riyan, ginamit niya ang gambling house para kumuha ng impormasyon kapalit ng hindi pagbabayad ng kanyang utang. Sa prosesong iyon, nalaman niya ang isang card trick na iba sa Thieves Guild at pinag-aralan ang kombinasyong posibilidad ng mga card na makukuha niya, na nangangahulugan na si Luke ay higit pa sa isang profesional na sugarol. Bilang karagdagan, madalas na sinusubukan ng mga sugarol na gumamit ng isang pamamaraan upang makakuha ng magandang ideya kung ano ang magiging reaksyon ng kalaban. Ikuha mo kami ng alak dito. Isa sa mga sugarol na naninigarilyo, pumuhit ng sigarilyo habang sinisigawan ang empleyado. Isang lalaking empleyado ang nagdala ng ilang bote at merienda sa isang tray. Pero hindi lang alak. Oo, ang saya mo. Oh my, hindi ka ba masyadong seryoso? Lumapit kay Luke at sa iba pang mga sugarol ang isang grupo ng mga clown na nakapinta sa mukha. Among them, a black-haired lady revealed her cleavage while sticking next to Luke. Napakapit siya sa kanya ng napakahigpit. First time ko kayong makita dito. Ano ang iyong pangalan? Simon. Oo, sinungaling. Kapareho ng pangalan ng Devil King. Pagkatapos ng inuman, nagsimula na naman siyang maglaro ng baraha. Pagkatapos nito, natalo si Luke ng 4 na round. Patuloy siyang natalo ng tuloy-tuloy, pero hindi ganoon karami, na para bang alam ng kalaban kung ano ang nasa kamay niya. Young Lord, baka mawalan ka ng swerte. Tapusin na natin to, okay? Pulong ni Philip na masama ang pakiramdam. Pero bakit nakangiti pa rin si Luke? Sa sandaling iyon, inilagay niya ang lahat ng kanyang pera sa mesa. Ikaw, Young Lord? Huwag mong sabihin sa akin. Kinabahan sa kanyang nakita, pilit na pinipigilan ni Philip na huwag magsalita. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Sinabi lang ni Luke ang iniisip ni Philip. Laruin ko ito sa huling round. Pagod na ang katawan ko, at hindi ko na kaya. Sa mga salita ni Lucas, ang mga sugarol ay may medyo hindi kasiya siyang ekspresyon. Sinusubukan ba niyang manalo sa buong laro sa isang shot lang? Sa sama ng loob nila, nakangiting nagsalita si Luke. Kanina ka pa naglalakad kasama ang isang bata. Anong balak mong gawin? Kasama na ang lahat. Pupuste din ako. Katulad ng plano ni Luke. Sa sandaling marinig ng mga sugarol ang mga salitang iyon mula kay Luke, hindi nila maiwasang mag-alain. Ang mga sugarol ay kumbinsido na sila ay mananalo. Sa katunayan, mayroon silang diskarte na mas tiyak at mas maaasahan kaysa sa iba. Ito ay ang itim na buhok na bitik na nakadikit kay Luke. Tumingin siya sa ibaba para silipin ang mga card na nasa kamay ni Luke. At ang impormasyon ay inihatid sa kanila sa kanilang sariling mga lihim na palatandaan. Ang makilala ang kaaway ay kilalanin ako. Isang tanyag na kasabihan sa katimugang kontinente, isang laro na hindi maaaring mawala. Ngunit ang laro ay nagsimulang maging kakaiba sa simula pa lamang. Ano ito? Hindi ka ba titingin sa mga card? Tama na ito. Tinalikuran na ni Luke ang kanyang mga baraha. Napakunot-noo lang ang mga sugarol dahil kailangan niyang tingnan ang kanyang mga baraha, para ipaalam sa kanila ng babaeng itim ang buhok kung ano ang kanyang mga baraha. Ngunit nasira niya ang kanilang pamamaraan. Hindi man lang sinilip ni Luke ang mga card na hawak niya. Okay, tutuloy na ako. Sunod-sunod na natambak ang mga baraha, at nagsimulang tumaas ang tensyon. Sa wakas, kumpleto na ang pamamahagi ng mga card. Napalunok ang isa sa mga sugarol habang kinakabahan. Gusto mo bang buksan ang iyong mga card at suriin? Mamamatay ka kung hindi. Ang ganda. Tapos sabay tayong bumukas lahat.
Hindi ko alam kung anong klaseng panlilinlang ang sinusubukan mong gawin bata, ngunit hindi ka mananalo. Dahil isa sa atin ang mananalo. 5 tao, kabilang si Locke, ang sabay-sabay na naglaro ng baraha, na nagpapahinga sa puso ng sugarol. Uhuho, full house. This time, ang sugarol, na dapat ay tumanggap ng pinakamataas na kamay gaya ng binalak, ay sumigaw habang siya ay malapit ng magwala sa mga pusta sa mesa. Mas mataas kasi ang kamay ni Locke sa kanya. Ito ay isang straight flush. Salamat. Inilagay ni Locke ang kanyang mga napanalunan sa kanyang bulsa. Screw this. Cheater ka. Mukhang bata ka pero naglakas loob kang gumawa ng ganito dito. Ang mga sugarol ay tumalon mula sa kanilang mga upuan dahil sila ay nabalisa. Ngunit nagningning ang mga mata ni Locke sa sandaling iyon. Manloloko. Sa kabilang banda, hindi ba't sinubukan ninyong alisin ang mga card mula sa inyong mga kamay? At mayroon din kayong isang tao na tutulong sa inyo na makita ang aking mga card. Iyan. Hindi maitago ng mga sugarol ang kanilang kahihiyan. Ang maglagay ng abtik bilang isang tool para sa pagsusugal ay hindi nararapat. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sasabihin ko ang mga sekreto mo dito ng malakas? Kabilang sa mga nagsusugal ay mga taza. Sila ay mga taong nagtatrabaho sa bahay sagalan. Kung lumabas ang katotohanan tungkol sa bahay sagalan na gumagamit ng mga panloloko para manloko, masisira ang reputasyon ng bahay sagalan. Na nangangahulugan na ang mga bisita ay hindi gustong pumunta. Kayong lahat. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, pupunta ako at magkikita ulit mamaya. Minalis ni Locke ang lahat ng pera ng bahay sagalan at tinukso ang mga nagbubulong-bulungan na mga sugarol. Pagpasok nila sa eskinita, tanong ni Philip na hindi na nakatiis sa suspense. Young Lord? Ano ang nangyari sa huling round? Nakapagtataka na nahulaan ni Locke ang kamay ng kanyang kalaban, ngunit sa huling round, hindi man lang tiningnan ng Young Lord ang sarili niyang mga baraha, at ginawa niya iyon sa isang sugarol, na dapat ay isang hakbang na mas mataas kaysa sa kanya. Hindi tulad ni Philip na tuwang-tuwa pa, sumagot si Locke na may masamang tingin. Yun. Output lang iyon ng maths. Si Locke, na alam ang laro, ay kabisado ang lahat ng mga pagkakasunod-sunod at mga kombinasyon ng card sa loob nito. Higit pa rito, ang kanilang mga kuko ay nag-iwan ng malabong bakas sa gilid o likod ng card, kaya madali nila itong makilala. Sa ganoong paraan, malalaman nila kung anong uri ng mga card ang hawak nila, at kung anong mga trick ang maaari nilang gawin. Kaya naman nagawa ni Locke ang pinakamahusay sa sitwasyon nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang mga baraha. Ang mga mahilig manloko ay bihirang pumunta para sa Royal Straight Flush. Kung ang kalaban ay may mababang tsansa na matalo, ang kalaban ay magsisimulang maghinala. Nakita ko. Pero, kung susumihin natin ang pera mula sa sugal, 10,000 pesos lang. Paano ang natitirang 20,000 pesos? Anong ibig mong sabihin? Pupunta ako sa ibang gambling house. Hindi siya makapunta sa lugar na napuntahan na niya. Malinaw, ang Thieves Guild ay mag-uulat tungkol dito, kaya siya ay pinagbawalan. At iyon ang dahilan kung bakit ang dalawang lalaki ay umalis sa eskinita at nagsimulang gumala sa mga lansangan upang maghanap ng isa pang sagalan. Abangan ang mga susunod na kabanata bukas mga idol.